pahalagahan natin ang ating mental health. Hi guys, it's me Joanne. Welcome to my channel. So, ang ibibigay kong mga paalala sa ating mental health. Number 1 is, ang pag-una sa ating sarili ay hindi nangangahulugan na makasariling kang tao or makasarili tayong tao. Number 2, pahalagahan natin ang ating mental health or pahalagahan mo ang iyong mental health. Kasi yun ang pinaka-importante, yung mental health mo. Kasi yan ang pinaka-importante sa lahat na hindi mo basta-basta maibabalik. Number 3 is, hindi ka dapat mawala ng pag-asa. Hindi ka dapat mawala ng pag-asa kung ikaw ay nakakaranas ng mental health, nakakaranas ng panic attack, nakakaranas ng depression. Huwag na huwag kang mawawala ng pag-asa. I know madaling sabihin yung mga salitang huwag mawala ng pag-asa. I know mahirap, but yan lang talaga ang ating maibibigay sa ating sarili na makapagbibigay ng motivation na wag tayo mawala ng pag-asa. Hanggat nandito tayo sa mundo, hanggat humihinga tayo, wag na wag tayong mawawala ng pag-asa. Next is, kung sa unang subok mo, nabigo ka, maaari mo pa namang subukang muli. Wag na wag kang titigil na hanggat hindi mo nakukuha yung mga sagot sa mga katanungan mo, or may isang bagay ka na gusto mong patunayan sa sarili mo at yung first mong attempt is nagka-failure. Well, hindi doon nagtatapos. That is just a beginning. So you have to try it again. Subukan mo muli. At kung mabigo ka man muli, subukan mo. Next is, ang maliit na hakbang ay maaaring maging malaking daan tungo sa paggaling. Paggaling mo or paggaling ng mga taong may mga anxiety, panic attack, depression, at kahit ano pa mga mental health. Kahit small na mga hakbang na dapat gawin, at least you do something. Tinutulungan mo, pinapaalalahanan mo yung sarili mo na okay, ito muna yung gagawin ko ngayong araw. And then the next day, gawin mo uli. Gawin mo naman uli sa susunod na araw hanggang ma-adapt ng ng sarili mo, ng mental health mo. Kasi pag palagi mong ginagawa yan, magiging routine na yan ng sarili mo, ng katawan mo. And the last is, sa bagong modernisasyon ngayon, may makukuha kang tulong para sa mental health. Wag na wag kang maghihesitate na maghanap ng tulong. Kasi nandito tayo sa bagong modernisasyon. Hindi na tayo nung nakatira sa panahon noon na mahirap at walang nakakaintindi, maraming mga judgmental. Ngayon, at least may mga taong makakaintindi sa'yo, lalo na doon sa mga taong nakaranas, at binibigyan ka ng motivation at binibigyan ka ng knowledge na it is normal na yung mga nararamdaman mo minsan, nagkakaroon ka ng problema, nagkakaroon ka ng stress, nagkakaroon ka ng anxious or panicky. It's because hindi mo alam kung ano mga nangyayari, hindi mo alam kung ano yung i-response mo sa lahat ng mga nararamdaman mo. So, wag na wag kang mag-hesitate na maghanap ng tulong. Kasi
Hindi ibig sabihin na pag maghanap ka ng tulong, distraction or weakness ka. No, you only need to know about what it is at papaano mo maire-response yung mga nangyayari sa'yo. Yes, hindi ito yung physical na nararamdaman o nagkasugat ka, lalagyan, huhugasan lang muna, tapos lalagyan ng alcohol, lalagyan ng bandage. It is easy to see na kung may sugat ka, alam mo na yung gagawin mo. Pero pag may sugat, ang mental health natin, hindi basta-bastang hugas lang or alcohol lang or bandage lang. Kailangan talaga ng masusi at yung pinaka-ugat talaga kung bakit ka nagkaroon. So anyway guys, thank you so much. Sana makapagbigay ito linaw, liwanag sa mga taong nagsasuffer ng panic disorder, ng anxiety, ng depression at kahit ano pa mang mental health. Hindi kayo nag-iisa. Wag na wag kayong mag-hesitate na humanap ng mga tulong at wag na wag kayong magse-self-medic diagnosis sa inyong sarili. Dapat may proof kayo sa psychiatrist na mayroon kayong mental health problem or nagsasuffer kayo ng chronic stress. So anyway guys, thank you so much and God bless us and have a nice weekend and bye.